Isa lang nga ho ang rason kung bakit nag-trade ang Houston Rockets para kay Kevin Durant at kanilang ibinigay yung kanilang mga importanteng asset katulad ni Green and Brooks papuntang Phoenix Suns. Ito'y marahil nais nilang mag-improve yung kanilang kupunan. Sa edad ni Kevin Durant na 36 years old ay nananatiling dekalibring player pa rin siya sa NBA. Hindi mo siya gugustuhin uminit sapagkat napaka-lethal niyang manlalaro. 26 points na kanyang ina-average, 6 rebounds, 4 assists, 1.2 blocks per game at yung kanyang playing time ay 36 minutes. Hindi ka manghihinayang sa kanyang kontrata dahil pwede mong ibabad itong si KD. 52% ang shooting sa field, 43% naman sa 3-point line. Ngayon maugong ang mga balitang hindi nga siya bibigyan ng Rockets ng extension. Kahit na ito'y 122 million sa loob ng 2 taon ay malabo pang mag-commit ang Rockets financially kay KD. Mas malabo nga rin daw na ito'y kanilang mabigyan ng malapit sa max extension na kontrata. Sa ngayon ay susugal itong Rockets na hawak nila si Kevin Durant na mayroong expiring contract dahil pagkatapos po ng season na ito ay magiging unrestricted free agent na siya. Ngayon kung ang isang free agent ay unrestricted, pwede nga siyang mag-negotiate sa ibang kupunan. Kung saan ang team na yon ay meron namang interest na kunin siya ay syempre pwede nga siyang pumirma doon na walang nakukuhang kapalit ang Rockets. Katulad po sa nangyari kay Miles Turner. So totally mga idol, ang pinakamagandang move talaga na gagawin dito ng Rockets ay bigyan siya ng extension. Pero hindi nila magagawa iyon sapagkat kung kanilang bibigyan ng extension itong si Kevin Durant plus mayroon pang rookie extension si Tari Eason, automatic na magpapalagay po yan sa Rockets sa second apron. At alam natin na marami na ang bawal doon at restriction. Kaya hindi po pwedeng mangyari yun. Kaya sa ngayon mga idol, ay hindi pa alam ng Rockets kung ano ang kanilang gagawin dito kay Kevin Durant. As of now, wala silang extension na may offer sa kanya. Isang buwan na lang po at papasok ng bare months mga idol at marami na ang excited sa laban sa Pasko. Isa nga sa mga inaabangan ay yung laban ng Spurs, ng Dallas Mavericks, ng Knicks, ng Cavaliers, ng Lakers at ng Rockets, especially ang Warriors at ang Dallas Mavericks kung saan kakalabanan mismo na Stephen Curry ang kanyang splash brother na si Klay Thompson. Pero sa ngayon marami ang nagtatanong dahil hindi pa nila alam kung ano nga ba ang nangyari sa pagkawala ng Christmas game jersey na isinusuot noon ng mga manlalaro tuwing meron silang laban sa Pasko. Eto mga idol ang simpleng paliwanag dyan. Taong 2017 natapos na ang kontrata ng Adidas sa NBA bilang pangunahing gumagawa ng mga jersey ito at nag-take over na kaagad ang Nike at pagkatapos nun ay itinigil na ho ng Nike ang paggawa ng espesyal na jersey ito na ginagamit sa mga Christmas Day games. Syempre maraming mga factors dyan. Ang Adidas lang ang gumagawa noon at ang Nike hindi nila inadapt yung tradition na yon. At pangalawa, posibleng nagtitipid ang Nike dahil isang beses lang isinusuot ang jersey iyon. Pero para sa akin lang personally ay okay lang kung mayroong mga ganon. Di balet gumastos sila ng malaking halaga pero ramdam na ramdam ng mga NBA fans ang okasyon. Ibang-iba kasi yung feeling, yung pakiramdam na mayroon kang mga nakikitang mga gantong jersey sa Pasko. At syempre, yun din po itutulong na makabenta ang NBA ng mga jersey iyan. Mapahanggang sa ngayon, kabilang pa rin po yan sa mga gusto ng mga NBA fans na ibalik para sa kanila.